Unti-unting tinalikuran ni Raymark ang mga bisyo nang makilala niya ang Panginoon habang nasa Saudi. Ngunit gumuho ang lahat nang pagtaksilan siya ng kanyang partner na si Julie. Sobrang hindi ko nakinaya yung anxiety ko. Nagkulong ako sa kwarto ng parang mga nasa 3 days na ata. 3 days o 2 days ata. Dumating sa time na may hawak ako isang kutsilyo dito. Tapos yun na yung buhay mo. Sabi sa akin ng demonyo. Pero meron naman isang boses din. Sabi niya, wag. May anak ka. Gumanon. Kaya biglang pinitawan ko, nagising ako. Ready na akong makipaghiwalay. Ready na ako kasi sabi ko sa sarili ko kapag nahuli ako ni Raymark, wala na. Wasak na talaga yung pamilya namin at kasalanan ko. Sa tulong ng counseling mula sa kanilang church leader, unti-unting bumangon si Raymark. Bagamat masakit, ay pinili niya ang magpatawad. Taong 2018, umuwi si Raymark sa Pilipinas mula Saudi. Pagdating sa airport, hindi na niya binitiwan si Julie at agad na nag-propose ng kasal. Mahal ko talaga siya. Hindi ko na po inisip na kahit masakit, nasaktan ako, ayaw ko siyang mawala, gano'n. Nung time na nag-propose siya sa akin, tinanggap ko yon dahil akala ko magbabago na siya dahil parehas na kaming nasa Panginoon. Sabi ko, kapag kinasal kami, wala na, mapuputol na yung ganong pambababae niya kasi matatakot na siya sa Lord dahil nga nag-church siya. Taong 2019, ikinasal sila at nabiyayaan ng isa pang anak. Yung sitwasyon na yon, yun pala yung magpapatatag ng relasyon namin. Naiiyak ako kasi sa ginawa ko sa kanya, pakiramdam ko na wala nang pag-asa. Doon pinarealize sa akin ng Lord na may pag-asa kay Jesus. Naging bahagi sila ng isang Kristiyanong simbahan at sabay na naglingkod sa Diyos sa dance ministry. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, unti-unting lumilitaw ang galit na matagal nang bumibihag kay Raymark. Yung pag nakikita ko siyang nakabihis na bihis, gano'n, anong oras ka na umuwi? Kasi may trabaho po siya niyan. Tapos sinusundo ko talaga, bantay sarado. Dumating po sa moment na gano'n talagang sobrang napaparanoid yung isip ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nang magtrabaho si Raymark bilang motorcycle taxi rider, muling nanaig ang tukso. Ibinigay ang sarili sa panandaliang aliw. Kasi po, pag may mga pasahero ko, minsan pagka-type ako, tas type ko din, sige, ligo ko na talaga siya. Tapos minsan may nagpaparamdam sa akin, magkano ka ba? Hindi ko talaga alam na nambababae siya kasi wala siyang sinasabi. Sobrang laki na talaga ng tiwala ko sa kanya nung nasa Lord siya. Wala akong alam. Noong time na yon, nag-uusap kami ng ate niya. Sinabi niya sa akin, yung asawa mo, kada may maiaangkas, hinohotel niya. Sobrang nasaktan na naman ako. Sabi ko, akala ko tapos na. Hanggang kailan magpapatuloy ang panloloko ni Raymark? May pag-asa pa kayang mapatawad siya ni Julie? Maybe as you watch Raymark and Julie's story, nakita mo ang sarili mo. Nasaktan ka, nabitray ka, o baka ikaw mismo yung paulit-ulit na nagkakamali. Sinubukan mo ng magbago, pero your personal struggles keep pulling you back. Ang totoo kasi, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili dahil si Jesus lang ang makakapagpalaya sa atin at makakapagbigay ng panibagong buhay. Siya lang ang tanging makapagpapagaling ng ating mga sugatang puso, makakapagbuo ng ating mga relationships at makakapagbigay ng tunay na kapayapaan at kagalakang walang makakakuha mula sa atin. Adultery leaves a deep wound in the heart. Betrayal is painful. So painful that it may lead us to keep focusing on our pain. And when we allow that, it intensifies that hurt, making it seem unbearable and overwhelming, and can lead you to a distorted sense of reality where nothing else matters, trapping us in a cycle
of negative thought patterns. And before we know it, bitterness has set in our hearts. But we can choose to forgive because there's always hope in Jesus. No matter how many times we fail, God's grace is greater than our failures. Colossians 3, verse 13 reminds us, bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Forgiveness, my friend, sets you free. If you want that new beginning, we invite you now to pray with us. And just let this prayer to come out of your own hearts. Just say, Dear Jesus, I have committed this sin over and over again. I realize that I've hurt you so much. I've hurt my wife. I've hurt my husband. I don't know how to fix this. But even before I think of that, Lord, I need to be fixed myself. I need my heart to be right before you. So, Lord, I come to you and I lay down my life. I lay down my heart. I lay down my future. And I ask you, Lord, forgive me. Lord, forgive me for all the sins that I have committed. I repent now. Lord Jesus, I need you. I need your touch. I need your healing. I need your strength. I need your grace. And so I invite you to come into my life to be my Lord, to be my Savior. Thank you for going to the cross and dying for me, paying for all my sins, securing my future with you. I receive this free gift from my heart. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. We're back on the 700 Club Asia. Kami ay nagagalak na makasama ngayon sa set ang asawa ni Raymark na si Julie Mena. Welcome to the show, Julie. Thank you for being with us. Yes, hello. Welcome back, Julie. So let me ask, Julie, ano yung na-realize mo tungkol sa iyong sarili nung nahulog ka sa tukso? Na-realize ko po noon, Pastor Peter, na sobra ko pong nasaktan yung puso po ni Lord. Doon po sa ginawa ko, nasaktan ko po si Raymark, nasaktan ko po yung anak ko, nasaktan ko po yung pamilya ko, at lalong-lalong nakasira po ko ng pamilya ng iba. Na-realize ko before, nung niloloko ko ni Raymark, ayoko masira yung family ko. Right. Pero nung nagawa ko to, pinagsisihan ko. Kasi may isang pamilya, may anak na mawawala ng ama dahil sa ginawa ko. Kaya sobra akong nagsisisi sa ginawa ko na yon. Bakit ko yun ginawa? Bakit pumasok sa isip ko ng mga panahon po na yon? Julie, ano yung pinakamahirap na parte ng paghingi mo ng tawad nun kay Lord at kay Raymark, and why? Napakahirap po talagang humingi ng tawad kay Raymark, lalong-lalo na nasa malayo po kaming parehas. Nasa Saudi siya, nasa Pilipinas po ako. Siyempre po kapag kahingi ako ng tawad sa kanya, parang pakiramdam mo na hindi naman totoo kahit sabihin niya, sige, pinapatawad na kita. Tapos napakahirap din umamin, napakahirap din pong ibaba yung pride
ng mga panahon na yon. And sobra akong, sabi ko nga, Lord, tulungan mo ko na aminin lahat kay Raymark. Kasi pinapaamin na ako ni Raymark, syempre natatakot ako dahil sa kahihiyan na dulot ng ginawa ko. Kaya sobrang nahihirapan po ako, sobrang natatakot po ako doon sa magiging resulta. Baka mamaya kasi hindi niya ako patawarin. At doon, sabi ko nga kung hindi niya ako patatawarin, i-accept ko yung consequences ng kasalanan na ginawa ko. Grabe, no? So may panahon ba na gusto mo nang sumuko? Pakilarawan sa amin ang damdamin mo noon, nakahingi ka ng tawad kay Raymark and of course to the Lord, no? What was going on at that time? Noong mga panahon po na yon, gusto ko na po talagang sumuko. Na Lord, sabi ko, kung hindi man ako patawarin ni Raymark, suko na po ako. Kasi kasalanan ko naman to kung bakit ko mararanasan yung gantong kagulong buhay. Pero syempre po, dahil sobrang habag sa pagmamahal po ng Panginoon, imbis na sumuko po ako sa buhay, isinuko ko po lahat ng mga hindi ko po kayang gawin sa Kanya. At hinayaan ko po na yung Lord na ayusin kung ano po yung dapat ayusin po sa buhay namin at sa relasyon po namin. Sinuko lahat kay Lord. Instead na sumuko sa buhay, sinuko lahat kay Lord. I love that. You know, akala ng mga tao na pagkatapos magkamali and you say sorry, tapos na ang kwento ng buhay nila. Saan ka huhugot ng pag-asa para mabuo muli ang iyong pagsasama? Paano? Diba? That's the thing that people don't understand, or sometimes we forget that it's a process. We just went through a painful thing, so you need to give even each other time. This is years of undoing a lot of, kumbaga madaming bulok na prutas yung nag-bear sa buhay natin because of the years of not being with God. So you're right. And willing nyo naman, you and Raymark, to go through that process. You gave each other the opportunity and the time, so that mag-heal talaga, di ba? Yes po. And Pastor Peter, talagang humugot po ako ng pag-asa sa Panginoong Jesus po. Kung paano ko po siya nakilala, kung paano po ako nag-aapoy sa Kanya nung una ko po siyang nakilala, kung paano ko po siya mahal na mahal dati. Nung mga panahong hindi ko pa yun nagagawa, ibinalik ko po yun. Everyday reading Word of God, prayer. Tapos lumapit nga po ako sa man of God. Imbis na lumapit po ako sa mga tao, magsabi ako ng problema ko, baka i-chismis pa ako. Nagpa-pray na lang po ako doon sa tito kong pastor. Lumapit na ako sa kanila. At syempre, talagang ginawa ko na makipagrelasyon na tunay sa Panginoong Jesus because our intimate relationship with God, yun po yung makakapag-restored ng ating family, ng ating puso. Si Jesus lang po talaga yung makapagbibigay po sa atin ng satisfaction na hindi kayang ibigay po ng mundo. Kaya dun po talaga ako humuhugot ng pag-asa na, Lord, huwag mo kong iwan, samahan mo ko. Gagawin ko to hindi para sa'yo, kundi kasama ka araw-araw. Amen. Grabe. Thank you, Julie, for bearing your heart, for thank you sharing so with much. us. It's really a step-by-step walk of faith. No? Yes. At katulad ni na Julie at Raymark, baka ikaw rin ay dumaan sa betrayal, heartbreak, o mga struggles na akala mo wala ng solusyon. Baka ngayon gusto mo nang sumuko sa marriage mo, sa pamilya mo, kahit sa sarili mo. Pero hindi ka nag-iisa kasi laging handang makinig at magpatawad ang Diyos. At andito rin kami sa CBN Asia Prayer Center 24/7. Ang mga trained prayer center representatives ay handang ipag-pray ka, magbigay ng encouragement at ipaalalang may pag-asa kay Jesus.
Tumawag na or makipag-chat gamit ang Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Anumang bigat ang dalahin mo, idulog natin sa Diyos, sa panalangin, at hayaan mong siya ang magbigay ng bagong simula sa buhay mo, gaya ng ginawa niya kay Raymark at Julie. Tandaan mo na may power ang salita ng Panginoon para ayusin at baguhin ang iyong buhay. Sa cbnasia.org, makakabasa ka ng mga inspirational write-ups na magbibigay gabay, magpapalakas, at magpapaalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Kaya tanggapin ang bagong lakas na galing sa Kanyang salita. At para naman sa mga laging on the go, nasa biyahe, nasa pila o sabay-sabay ang ginagawa, may Tanglaw app para sa inyo, isang daily audio devotional na madali mong mapapakinggan para makakonect kay Lord. Kahit saan ka man naroon, mararamdaman mo ang Kanyang gabay. Libre mo itong madadownload sa Google Play Store, App Store, Spotify, and even Apple Podcast. Isang tap lang, may pag-asa ka nang mula sa Kanya. Sa aming pagbabalik, makakasama natin si Raymark. Alamin natin kung paano niya piniling magpatawad, bumalik kay Julie at gawin ang wedding proposal na naganap sa airport. Yan at marami pang ibang pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang kayo. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Kayo ay nanunood pa rin ng The 700 Club Asia. Sa dakong ito ay makakausap natin muli si Raymark Mena. Welcome, Raymark. Yes, Thank you for welcome being back. here again. Yes! So, Raymark, nung nasa Saudi ka, naranasan mo yung pagmamahal ni Lord at nagsimula ka ng magbagong buhay. Then, you discovered that Julie was having an affair. So, ano ang naging epekto noon sa pananampalataya mo? Doon po nag-start na, yung nalaman ko po na nagkaroon po siya ng affair sa iba. Na-shake po yung faith ko eh. Na nag-start na rin po na parang napaparanoid po ako. Nagkaroon po ako ng anxiety. May voices pa. So, Oo. you heard two voices. Yung isa, go end it all. Yung isa, wag, may anak ka. Sa tingin mo, kaninong boses yun? I think that is evil and talaga. Kay God talaga nangyari po nung that time na. Yes. Grabe. So, ano ang nagtulak sa iyo para piliin ang magpatawad kay Julie kaysa magpakulong sa galit at bitterness? Bitterness. Siguro isa rin po sa ginamit ni Lord yung instrument, yung man of God din po. Yung environment po na same faith. At yun po yung ginamit po yung pastora ko po sa Saudi Arabia. Then isa lang po yung hindi ko makakalimutan na sinabi niya po sa akin. Sabi niya na kahit ano yung pinagdaanan namin, ano yung nangyari sa amin, Julie, sabi niya, "Nak, always choose to forgive." Yeah. Wow. Wow. That's what That Jesus, is the power. That's what Jesus will do. Yeah. Yeah. And it's a choice to forgive Yeah. because you can't just forgive on your own. You have to willingly choose it. And it's a process to forgive. Today, you'll be okay. Tomorrow, galit ka ulit. Oh, Pero yeah. pag galit ka ulit, Lord, help me. I wanna forgive. I Yes. forgive. Diba? Kaya nga sabi niya, always choose. Ibig sabihin, that question will come up in your Right. mind over and over again. Yes. And now, nakita natin, nag-propose. Oh, Diba? Sa airport, etong si Raymark kay Julie. Para sa'yo, ano yung kahulugan na nag-propose ka sa airport kay Julie? For me po sa akin, hindi po kasi enough na yung sasabihin mo lang na, "O sige, I forgive you." Pero kailangan talaga na ipakita mo in act talaga. Nung paano mo talaga nang ibigay yung pagpapatawan na yun. At yun po, dumating po na, sabi ko po na, o nga, kung pinatawad ko na siya, bakit hindi ako mag-propose sa kanya?
At yun po, sinunod ko po yung conviction sa akin ng Lord na sige, mag-propose ka. Nag-propose po ako, bumili ako ng singsing. Anong gusto mong singsing sa Saudi? Sabi ko, sa Saudi po kasi, yan po talaga yung... Correct. Opo, di ba? Saudi Opo, gold. Saudi gold. Pag sinabing Saudi gold po, as pumili po ako ng maganda, pinapili ko siya, anong maganda sa'yo? Gusto ko simple lang. Ato, ganun. Di pumili po ako. At yun, sobrang excited ako. Siguro, 4 months ago, bago po ako lumipad, talagang sinet ko na po lahat yun. Hanggang sa... kinuntsaba ko na rin po yung katrabaho ko, videoan mo ako para hindi ko makalimutan tong pagkakataon na to. Tapos habang tulak-tulak ko po yung trolley pagbaba ko po sa aeroplano, na yun nga po pagsalubong sa akin, tsaka na po ako lumuhod. At ibinigay ko na po yung singsing na yun. At doon ko po naramdaman yung nag-overflow na love and joy. Yung ginawa ko po yung part na yan. Because that is saying to Julie na, I not only forgive you, I want to spend the rest of my life with you. And here, I'm proposing, I'm giving you my life, you know. Right. Wow. So nabanggit mo na naging sobrang seloso at controlling ka kay Julie. Kung babalikan mo, ano sa tingin mo ang ugat ng ganung selos? No, where did that come from? Or that kind of paranoia, if you want to call it paranoia? Actually, hindi po siya ganong kadali talaga. Sobrang nag-struggle po ako sa loob ko, inside. Kasi kahit na sinabi ko po, napatawad ko na siya, nag-propose na po ako ng kasal, dumarating po sa time kapag sumasagi po sa isip ko po yung mga nangyari, bigla na lang pong nag-iiba yung mood ko. Nag-a-arise bigla yung anger ko. Tapos yung nagsiselos na ulit ako, pinagdududahan ko na siya ulit. There is a struggle po sa loob ko. At lagi ko po yun, nire-repent lagi sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako. Kaya po sabi po sa John 15:7, no? Sabi niyon, kung mananatili ka sa akin at mananatili ang iyong salita, lahat ng anuman hilingin mo ay ibibigay ko. Kaya I trust the Lord. Yung word na yun. Amen. Sabi ko, Lord, help me. Help me, Lord, to overcome this kind of struggle na hindi ko kayang takasan. Kasi bakit hindi ko po kayang labanan talaga? Kapag sumagi na po sa isip ko, nawawala lahat. Right. Kahit nagsiserve na po ko kay Lord, nawawala lahat. Bumabalik yung natin. And that doesn't mean to say, I just want to let you know, Raymark, that doesn't mean to say na your faith is weak or your Right. faith is small. But we're human eh. And the beauty is, naiintindihan ka ng Panginoon. The Lord understands what you're going through. And He's willing to be patient with you and go through the process with you. Yeah. Kasi bukas yung heart mo eh. Yeah, kasi naghihingi ka ng tulong kay Lord eh. And the Lord longs to help. Thank you very much, Raymark, for sharing. And I just want to take this opportunity. If you're watching right now, and like Raymark, you're struggling with unforgiveness, that bitterness really has taken over you. It keeps you up at night. It has prevented you from living a full life. Allow me to pray for you. The Lord really wants to release you from that and give you freedom. Lord, we thank you that you are a God who forgives. You are the God of second chances. And Father, I ask today for our kababayan struggling to forgive, Lord, I pray that you open our hearts, Lord God. Open their hearts to see that because you have forgiven us, we can forgive those who have persecuted us, those who have betrayed us, those who have really hurt us and caused us deep pain. Not for their benefit, Lord God, but because this is your will, that we forgive, that we be set free. So Lord, I pray that that it will be clear to us that itong pagpapatawad, hindi naman to para sa iba eh. But that we could stop drinking the poison that we want others to drink. But it's causing us harm. It's killing us from inside because when bitterness takes root, that's what happens. So I pray, Lord God, that you give us the grace to forgive. And today, if that's you, declare it in the name of Jesus. I forgive, and say that name of the person that God wants you to forgive. Lord, we thank you for the gift of forgiveness. We thank you that we can be made new because of forgiveness. Thank you, Lord, for this gift. In Jesus' name, Brother Peter. Yes, and the Lord says, whom the Lord
has set free is now free indeed. Because you have chosen to forgive, because you have released forgiveness, the Lord is bringing a healing and wholeness into your hearts. Today is the first step towards your freedom. Kapatid, rejoice, for the Lord is doing a work inside of you. His plan for you is good, is giving you purpose even so now. And the Lord is bringing healing to someone also na meron kang growth sa left side ng iyong neck. The Lord is removing that growth. Receive that healing in the name of Jesus. Someone also with stage 2 cancer in your right lung, the Lord is healing you from that completely. Receive your healing. Someone who is so depressed, who's so anxious, is so fearful, the Lord is removing that dark cloud over your head, and He's saying to you, today, arise. It's a brand new day that I am giving you. Receive my hope. Receive my encouragement, says the Lord. Receive that joy I'm putting in your heart this very moment, kapatid. The Lord is pleased with you. He is going to make a way where there seems to be no way. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Raymark and Julie's story reminds us that even in our deepest failures and most painful betrayals, God's love never gives up on us. Human love may falter, trust may be broken, but the grace of Jesus Christ is always greater than our sins. Amen. At kahit gaano karaming beses tayong bumagsak, may pag-asa pa rin kay Kristo. He alone can heal our wounds, restore our relationships, give us a brand new start and a brand new life. Tama. His love is greater than your deepest wounds, and His power is stronger than your greatest weakness. As the Bible declares in Joel 2:25, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Kayang ayusin at baguhin ng Diyos ang buhay mo. Surrender your pain, your failures, and your whole life to Him, and watch how He can turn your brokenness into a beautiful testimony of His grace. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagawa natin ang programang ito ng walang paid commercials dahil sa inyong suporta sa CBN Asia. Kung nais nyo magpatuloy ang gawain ng Diyos sa The 700 Club Asia, we encourage you to send us a donation monthly. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donation like bank transfer or credit card. Abangan bukas ang pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento ni Raymark. Same time, same channel, dito pa rin sa The 700 Club Asia. Hanggang sa muli, lagi natin tandaan, mabuti ang Diyos at mahal ka niya. God bless you. Lalaking dating serial cheater, tuluyan na bang nagbago? At babaeng niloko ng ilang beses, nagloko na rin. Paano na ang kanilang pagsasama? Sa pagpapatuloy ng kwento ni Raymark Mena ngayong Biyernes sa GMA.